Magandang araw po, Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, September 3, 2023 at latest update sa bagyong Hana. Ito ng ating update sa binabantayan natin na si Typhoon Hana. Kaninang alas 10 ng gabi, huling namataan yung sentro ng mata ni Bagyong Hana sa layong 295 kilometers hilagang-silangan ng Itbayat, Batanes. Isa itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 140 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 170 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw pakanluran, hilagang-kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility dito sa coast ng Southern China ay itong si Bagyong Shaola na dating si Guring. So itong dalawang bagyo na ito, si Bagyong Shaola at Bagyong Hana, patuloy ang pag-iral or patuloy na nilang pinapairal itong ating hanging habagat o southwest monsoon na nagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ang western section ng Visayas. Para naman sa magiging galaw at lakas nitong si Bagyong Hana sa mga susunod na araw, for the next 24 hours and for the next days, ay magpapatuloy yung generally west-northwestward o yung generally westward na paggalaw ng bagyong ito at posible itong maglandfall sa silangang baybayin ng southern Taiwan bukas ng hapon or bukas ng gabi. At habang binabaybay nito ang landmass itong Taiwan area, asahan natin yung paghina ng nasabing bagyo at posible na lamang itong maging isang severe tropical storm once on mag-exit na ito ng landmass ng Taiwan. At posibleng makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Hana pagsapit naman ng Lunes ng umaga. At habang nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility, habang nasa Taiwan Strait itong si Hana, magiging almost stationary or halos hindi gagalaw itong si Hana at patuloy yung paghina ng nasabing bagyo. Posible yung pangalawang landfall or final landfall ng nasabing bagyo sa coast ng Guangdong, China pagsapit ng late Tuesday. So habang nagla-landfall or habang pagkatapos mag-landfall nitong si Hana sa bahagi ng southern China area, asahan natin yung tuloy yung paghina ng nasabing bagyo. Magiging tropical storm na lamang ito bago mag-landfall and patuloy itong magiging tropical depression and eventually magiging remnant low na lamang itong si Bagyong Hana. At ngayong gabi nakataas pa rin itong tropical cyclone wind signal number 1 sa bahagi ng Batanes Islands. Kaya saan pa rin natin yung mga tsansa ng malalakas na bugso ng hangin within the next 36 hours sa nabanggit na lugar. Sa mga pag-ulan na dala naman nitong si Bagyong Hana, 50 to 100 millimeters na pag-ulan ating mararanasan bukas sa bahagi ng Batanes. So moderate to heavy rains po ang ating mararanasan. Maghanda tayo sa mga banta na bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa sa nabanggit na lugar dahil sa mga susunod na oras ay posibleng mahagipnan yung mga outer rain bands ng nasabing bagyo ang area ng Batanes Islands. And in addition sa mga pag-ulan na dala or yung mga direktang pag-ulan na dala ng bagyong ito, pinapairal rin ni Hana ang ating southwest monsoon o habagat na magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Western Visayas. So ngayong gabi pa lamang makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. So sa areas ng Metro Manila, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas, makakaranas po tayo ng moderate to heavy rain. So katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan. Makikita natin dito sa table na ito, nako-correspond ito dito sa 50 to 100 millimeters na pag-ulan. 100 to 200 millimeters naman na pag-ulan, so heavy to intense, malalakas hanggang sa matitinding pag-ulan ang ating mararanasan sa ilang areas ng Ilocos Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagsapit ng bukas ng gabi hanggang sa gabi ng Lunes ay mas marami pa yung mga areas na makakaranas ng pag-ulan. So pati na rin dito sa mga areas ng Northern Palawan at Antique, makakaranas rin po tayo ng mga pag-ulan o yung mga malalakas na buhos ng ulan na dala ng habagat. Pagsapit ng Monday night hanggang Tuesday night, bahagyang hihina yung mga pag-ulan sa Occidental Mindoro. So, yung mga areas lamang na makakaranas ng pag-ulan.
or yung heavy to intense sa pag-ulan. Pagsapit ng Monday night to Tuesday night ay yung mga areas lamang ng Zambales at Bataan. Bahagyang hihina yung mga pag-ulan sa Ilocos Region at Occidental Mindoro. Pero gayon pa man, nakakapagpadulot pa rin ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa ang mga pag-ulan na ito. Posible yung pag-apaw ng mga ilog at dalampasigan, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang ating mga pag-ulan na mararanasan. Sa mga malalakas na hangin naman, nabanta nito nga si Bagyong Hana, dahil nga may nakataso tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang areas ng ating bansa. Saan po natin? Lalo pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan, especially sa mga lugar ng coastal areas o yung mga baybayin, as well as yung mga upland or mountainous areas or yung mga kabundukan. Asahan natin yung posibleng mas malalakas na hangin sa mga lugar na ito. At sa mga areas nga na may wind signal number 1, asahan natin yung minimal to minor impacts na dala ng malalakas na bugso ng hangin na dala nito nga si Bagyong Hana. Para naman sa mga malalakas na hangin na dala ng southwest monsoon na hanging habagat na pinapairal nito nga si Bagyong Hana, ngayon pa lamang, ngayong gabi hanggang bukas, makakaranas tayo ng mga malalakas na bugso ng hangin. Namely sa mga areas ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Zambales, sa bahagi ng Pampanga, Bataan, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, sa bahagi ng Bicol Region, Western Visayas, at sa northern portion ng Eastern Visayas. Posible magpatuloy yung mga malalakas na hangin na ito hanggang sa araw ng Lunes, at pagsapit sa araw ng Martes ay bahagyang mababawasan yung mga areas na makakaranas ng malalakas na hangin. So pagsapit ng Tuesday, ito na lamang yung mga areas na makakaranas ng gusty conditions o yung mga malalakas na hangin: Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, itong northern portion ng Quezon, Lubang Island, Romblon, at Kalayaan Islands. And in addition sa mga malalakas na hangin na dala ng bagyo at ng hanging habagat na pinapairal nito, asahan rin po natin yung mga matataas na alon. So rough to very rough sea conditions sa ating posibleng maranasan sa ilang baybayin o ilang dagat baybayin na ating bansa. Kaya may nakataas pa rin po tayong gale warning, namely sa mga areas na itong mga seaboards ng northern at central Luzon, itong western at southern seaboards ng southern Luzon, sa mga ilang areas ng northern Quezon, at sa mga western seaboards ng Visayas. Kaya sa